Nakasalampak ng upo si Hestia sa sahig ng stockroom sa loob ng opisina nila ni Raven at tanging ang ilaw ng kanyang cellphone ang nagsisilbing ilaw niya. Inusog niya kanina ang mga papeles na nakatambak at naglaan ng espasyo na tama para higaan niya. Mabuti na lamang ay hindi ganoon kadumi at alikabok ang stockroom dahil na rin sa malinis ang boss Raven niya sa mga bagay-bagay. Nakatingin siya sa kanyang cellphone sa kalukuyang ipinadala ang screenshot ng pinadalang pera sa kanyang nanay. Wala na rin siyang nagawa kundi ipadala ang kalahati ng pera na mayroon siya kahit pa na kailangan niya ng pera ngayon. Ayaw niya na magtalo pa sila ng kanyang inay kaya naman ay nagpadala na lamang siya magbi-birthday na rin. Kasi ang kapatid niya kaya naman ay naiintindihan niya ang pangangailangan ng mga ito. Gagawa na lamang siya ng paraan upang makaalis siya sa sitwasyon na ito. Kailangan niyang makarakit muna habang hinihintay ang sweldo niya rito sa company. 2 linggo niya lang kailangan magtiis. Kapag nagsweldo na siya at naipon ang makukuha sa mga rakit niya ay malamang makakaipon siya ng pang-down pang-advance at deposit sa bed space. Kaunting tiis lang Hestia, makakaya mo rin to. Aniya sa kanyang sarili pagkatapos ay ibinaba ang kanyang cellphone at nahiga na sa sahig. Naniniwala siya na hindi pang habang buhay na ganito ang sitwasyon niya. Balang araw ay magbubunga ang mga pagtitis niya at paghihirap niya para makaangat sa buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan hindi lang ang sarili niya kundi ang pamilya niya. At babalikan niya ang mga tagpong ganito sa buhay niya, tatanawin niya ang lahat ng ito. At magpapasalamat dahil hindi siya sumuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang matulog na. Kinabukasan ay maaga siyang nagising, 4 pa lamang ay bumangon na siya upang bumaba sa may employees lobby kung saan may shower room. Ang banyo roon. Maingat siyang naglakad sa koridor ng company at tangging sa exit stairs dumaan upang walang makakita sa kanya. At nakahinga na nga ng maluwag ng pagdating niya sa employees lobby ay wala pang empleyado ang naroon. Mabilis siyang nag-shower at nagbihis pagkatapos ay patago pa rin na bumalik sa opisina ng kanyang boss at inayos ang hinigaan niya sa stockroom. Sunod ay lumabas na siya at nagpunta sa kanyang table para doon na mag-makeup. Mabuti na lamang din at may mga biniling damit sa kanya ang boss niya na kahit daring. Ang iba sa mga iyon ay at least may magagamit siyang damit, lalo na ang mga underwear. Maaga pa man pero sinimulan na niyang magtrabaho. Tinignan niya ang schedule ng kanyang boss ngayon. At matapos i-draft iyon ay agad niyang pinadala iyon sa kanyang boss. Pagkatapos ay bumaba na upang mag-in at kumain sa cafeteria. Nagsisipilyo si Raven nang makita na umilaw ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita na ang email ng kanyang sekretarya ang kanyang natanggap. Usually ay nasa opisina na ito kapag nagpapadala ito ng schedule niya. Para ngayong araw kaya laking pagtataka niya nang matanggap iyon ng ganito kaaga. Nasa opisina na siya, anya, habang nakakunot ang noo at nakatingin sa kanyang cellphone. Sunod ay ibinaba niya iyon at nagmumove na. Maaga rin siyang natapos na mag-ayos at naisipan na pumasok ng maaga. Naisipan niya na sa opisina na lamang siya mag-aagahan. Sa lobby ay binati siya ng mga tao roon, nagulat pa nga nang makita na maaga siya lalo pa at 6:30 pa lamang ng umaga. Agad siyang pumasok sa elevator at pinindot ang floor number kung nasaan ang opisina niya. Nang tumunog ang elevator at bumukas iyon ay nakita niya. Nabukas na ang ilaw sa opisina niya at naroon si Hestia sa lamesa nito at humihikab pa. Ang aga mo, aniya at lumapit dito.
Sir, kulat na sabi nito at tumayo upang harapin siya. Pinagmasdan niya ang mukha nito na takpan man. Nang foundation nito ang ayabag sa mga mata nito ay. Kita naman na puyat ang mga mata nito lalo pa at matamlay at namumula. Ngayon ay napaisip siya kung talaga ba na maayos lang ang sekretarya niya sa bago. Nitong tinutuluyan. Ang aga mo, sabi ko. Tipid nang umiti si Hestia, opo, medyo maaga po. Akong nagising bisero esas. Kaya pumasok na po ako. Agad. Napatingin si Raven sa suot nitong damit. Lalo pa. At hindi man maikli ang palda nito ay kita naman. Ngayon ang cleavage suot mo pa inyong mga binigay ko. Imian, si Glenn kasi ang bumilin on. Hindi ko inakala na masyadong revealing. Umiling si Hestia, ayos lang, sir. Kailangan ko po ng masusuot na damit. Saka hindi naman po ganoon. Bastusin. Maganda naman po ang mga napiling damit. Hey Sir Jen. Saglit na napahinto si Raven at umiwas ng tingin. Hindi kita pinilit na suotin ang mga iyon, basta kung naiilang ka, don't hesitate to throw it away, anya na. May halong inis na rin at parang nagustuhan pa ni Hestia na ang kaibigan niya ang bumili ng damit niya. Kung alam niya lang ay siya na lang ang namili. Pero kung siya nga ang bumili ay magugustuhan din. Kaya ni Hestia. Sayang naman po, boss. Mukhang mamahalin. Hindi ko po itatapon ito, sabi pa nito. Napasinghal si Raven. Ganoon pa man ay naisip. Niya na baka dahil lang sa wala itong masuot kaya ito. Nagtitiyaga sa mga damit na binigay niya. Kailangan mo pa ba ng pera pambili ng mga bagong damit? Sabihin mo lang sa akin kung naku, hindi na po, boss, pigil ni Hestia sa kanya. Habang nakangiti. Mahirap po, maraming utang. Pag nagsweldo na po, boss, bibili rin ako ng mga bagong damit, nahihiya pang sabi ng kanyang sekretarya. Muling tumango si Raven at pinakatitigan ito. Nag-breakfast ka na, tanong nito. Tumango as Hestia at ninisyan siya. Yes, boss. Kanina po sa cafeteria. Ikaw po. May gusto ka po ba? Ipabili. Umiling si Raven at binuksan ang pintuang kanyang opisina. Dalhan mo na lang ako ng kape. Nakahinga ng maluwag si Hestia nang pumasok. Ang kanyang boss sa opisina nito. Mabuti na lamang. Talaga ay maaga siyang nagising at nakapag-ayos. Kundi baka nahuli siya ng kanyang boss na dito sa opisina natulog. Umiling siya at nagtungo sa pantry. Nang silid kung saan siya nagtitimpla ng kape nito. Habang inisip pa rin ang biglang pagsulpot ng kanyang boss sa opisina ng ganito kagaa. Ngayon ay alam niya na. Kaya nam talagang dapat siyang mag-ingat. Napapikit pa siya nang maisip na maari siya. Nitong nahuli na dito tumuloy sa opisina. Bigla siyang natakot lalo pa at baka maging sanhi pa iyon ng pagkasesante niya. Matapos niyang timplahin ang kape ni boss. Raven ay agad niyang dinala iyon sa kanyang boss. Inilapag niya lang iyon sa mesa nito, lalo pa at abala. Itong nakatingin sa laptop nito. Pinagmasdan niya na. Kunin ito ang kape ng walang sabi-sabi bago. Sinimsim yun. Wala naman ang sinabi ito kaya. Naman ay napangiti na lang siya at lumabas muli ng silid. Muli siyang nagbalik tingin sa pinto. Parang ang sungit ni Sir. May IQ kaya sila ni Sir Glenn, mahinang sabi niya bago bumalik sa kanyang upuan. Sinundan ni Raven ng tingin ang kakasara lang na pinto. At si Hestia na nakikita ang ulo sa labas ng glass door na parabang bumubulong. Napailing siya. Pagkatapos ay muling bumalik sa kanyang ginagawa. Matapos niyang replyan ang ilang email ay nakita niya. Natumunog ang kanyang cellphone at nakita na. Nag-message sa kanya ang chairman ng kumpanya. Inubos niya ang kanyang kape at tumayo na. Hestia. Ay pekpek mo boss, nagulat na sabi ni Hestia na.
Napabalikwas pa ng tayo. Kumunot ang noo niya at nagtaka kung bakit. Nagulat ito. Ako ba ang nagkape o ikaw? Sorry, boss. Ito talagang bibig ko po, bastos eh. Hinampas-hampas pa nito ang bibig niya bago tipid. Nangumiti. Hindi na iwasan ni Raven na mapangiti dahil sa itsura nito. Ganoon pa man ay muling nagseryoso siya. Nang tingin sa sekretarya. Teka po, boss. Aalis ka pisero, tanong nito Hestia. Sa kanya. Tumango si Raven at inayos ang kanyang kwelyo. Lalabas lang ako saglit, babalik din ako before. Siyam-am. Magkikita po kayo ni Boss Glenn. Napasimangot si Raven as tanong nito na para. Bang excited ito na bangitin si Glenn, bakit? Gusto mo? Siyang makita. Agad umiling si Hestia, hindi po boss, hindi ko. Naman siya agawin sa iyo. Ano, tanong niya habang nakakunot ang noo. Hindi niya maintindihan ito, lalo pa at medyo mahina. Ang pagkakasabi nito sa mga huling salita na binigkas. Niya. Ang ibig ko pong sabihin ay hindi po. Nasanay. Lang po ako na siya lagi kikitain niyo sa labas. Sige. Boss, ako na po bahala rito. Malapad pa ang ngiti na. Sabi nito bago kumaway sa kanya. Tumango siya at umalis na upang kitain ang chairman sa coffee shop sa kabilang company. Bumaba lang siya saglit at doon nakita ang chairman. Sa isa sa mga VIP lounge at hinihintay siya. Isang babae na sofistikada ang bihis na nasa. Late 60 na ang edad ang nakatingin sa kanya habang palakad siya papasok ng coffee shop. Nakangiti ito sa kanya na halata ang pagkasabik na makita siya. Tumayo ito upang salubungin siya ng yakap. Good morning, Chairman. How's your trip to Israel? Tanong niya sa ginang na nakipagbeso pa sa kanya. Hinaplos hito ang kahiyang pisngi at ngumiti. I told you to stop being too formal kapag ako ang kaharap po. Mas gusto ko na tinatawag mo akong grandma kaysa sa chairman, lalo pa at hindi. Magtatagal ay ipapasa ko na ang tungkuling iyon sa iyo. Tipid siyang ngumiti at napahilot sa kanyang ulo. Hindi pa ako nakakapag-adjust for being the president, nais niyo naman akong gawing chairman. Hindi ba pwedeng si dad muna tutal siya naman ang CEO, aniya at natawa ang kanyang lola. Don't expect na kukunin pa ng dad mo ang position ko lalo pa at busy sila ng iyong mama sa kapatid mo. Ikaw ang magmamana ng kumpanya kaya. Dapat expected mo yan, mabuti nga ay hindi pa kita. Ginawang chairman agad, nakangiti pang sabi ng kanyang lola bago inabot sa kanya ang pagkain na kanina pa nakahanda sa mesa. Pakiramdam ko, mababaliw na ako sa napanguso ang kanyang lola sa posisyon mo. Palang nababaliw ka na, paano pala ang ihihirit ko sa iyo kung dyan palang suko ka na, tanong nito na. Ipinagtaka ni Raven. And what is it? Ano naman ang ihihirit mo sa akin? Grandma? Napasimsim ng kape ang ginang bago ngumiti ng nakakaloko sa kanya. A lot of Amway friends is asking me. If you're open for dating, gusto nilang iset ng date. Ang mga apo nila sa iyo. Agad na umiling si Raven. I don't have time for that, Grandma. Busy ako. Muling napalabi ito. Ano ba yan? Hihiritan na. Sana kita ng apo, nakakainis. Lumandi ka nga. Nakakainis ka. Dahil sinabi nito ay napailing na lamang si Raven. Akala naman niya ay kung anong importanteng bagay na ang sasabihin nito sa kanya. Grandma, may tanong ako, sambit ni Hunter sa kanyang lola kaya napatingin ito sa kanya. Ask away anito bago glamorosang napasimsim sa kanyang kape. How the company provides housing support, right? Tanong niya at agad na tumango ang kanyang lola. Alam naman niya ang bagay na iyon pero kailangan niya ang kanyang lola lalo na kung kailangan niya ng guide sa kumpanya.
Napakagaling nito at sobrang saulado na ang kalakaran sa kumpanya kahit pa nakapikit ito. Kaya kung may mentor talaga siya na mapagkakatiwalaan ay walang iba yun kundi ang kanyang grandma. Yes, we do to those who's in managerial position, executive members and board, tipid na sabi nito sa kanya. What if hindi pa high rank niya? Can I give her a housing incentive? Dahil sa tanong niya ay napataas ang kilay ng kanyang lola. Tila palaispan kung saan patutungo. Ang tanong sa kanya ng kanyang nag-iisang apo na lalaki. Her. Who's she? Sa sandaling ito ay lumapad ang ngiti ng kanyang grandma. Umiling si Raven at umiwas ng tingin. Never mind. Ang bilis talaga ni grandma sa ganitong bagay. Lalo pa at babae ang usapan. Ops, don't keep me hanging like that. Who's she? Na gusto mong bigyan ng house incentive. I'm asking as the chairman, walang ibang mali siya, apo. Sabi pa ng kanyang grandma habang pinipilit na magseryoso, itinatago ang mga ngiti sa labi niya. Ngunit kilala siya ni Raven. Kahit sinabi nito na walang mali siya, alam ni Raven na bibigyan talaga ng kanyang grandma ang mga bagay-bagay lalo pa kapag tungkol sa babae. Matagal na siyang hinihiritan nito na makipag-date sa mga apo ng kakilala nito. Hindi lang iyon, kahit na raw kanino basta lang ay makipag-date na siya. Ang kanyang lola ang isa sa mga mabubuting tao na nakilala niya. She's very friendly and caring, hindi lang sa pamilya nila kundi na rin sa mga kaibigan at lalo na sa mga empleyado ng kumpanya. Bukod sa pagiging sofistikada at fashionista ng kanyang lola, ay napaka-down to earth nito. Dahilan kung bakit hindi na siya nagtataka kung bakit na in love sa kanyang lola ang yumao niyang lolo at ang pagugaling rin. Iyon ang kanyang lola ang naging dahilan kung bakit nanatiling matatag ang mga negosyo ng pamilya nila. Simula nang yumao ang asawa nito. Maagang yumao ang kanyang lolo, bata pa lamang siya noon nung mangyari ang aksidente ito. Hindi niya makakalimutan ang pagtindig ng kanyang lola para sagipin ang kumapa niya, hinangaan niya ito. Sa sakripisyo nito para sa kanila. From being a housewife to being the chairman for a span of days. Walang panahon para magluksa sa yumaong asawa nito dahil alam niya na mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan nito kung hindi siya titindig. At pinatunayan ng kanyang grandma na kaya nito ang pagpapatakbo sa mga kumpanya kahit pa na questionin nito ng board and zero on. Tila nagising si Raven nang pumitik ang grandma niya sa kanyang harapan dahilan para makuha ulit ang pansin niya. Hey, ako na? Sino? Tahong ng kanyang grandma. Napabuntong hininga siya bago sinagot ito. MY. Secretary. Sino? Si Sandra mangangamit. Napairap ang kanyang grandma na tila nawalan ng gana. Napasandal ito sa sofa na parabang nawalan ng gana. Na makinig sa kanya. Nagsisisi siya na ipinakilala niya sa kanyang grandma si Sandra. Sobrang laki talaga ng nagawa nitong kalokohan, nagtataka nga siya kung bakit nasa kumpanya pa ito at tanging disciplinary action lamang ang ginawa ng kumapa niya sa babaeng iyon. Samantalang dapat ay nasisante ito. No, not her. May bago na akong sekretary. Grandma, pagtatama niya sa iniisip nito. Mamaya, kasi ay baka negative ang malaman nito kay Hestia. Na ito ang magbayad sa masamang image ni Sandra.